Pag sinabing gulay, masarap na gawin yung pakbit. Kaya heto ngayon yung recipe natin ngayon. Nagluto ako ng pinakbit. Nai-ready ko naman na yung mga gulay. Yung ampalaya, nilagyan ko lang ng asin para mawala yung pait niya. Tapos yung ibang gulay naman, nilagyan ko lang din ng tubig na may asin. Medyo matagal palambutin itong pansahog natin. Kailangan natin munang pakuluan. Nakabili kasi ako ng isang liempo nung nakarang araw. Tapos kaninang pag-uwi ko, bumili naman ako ng gulay. Nilagyan ko lang ng kaunting asin yung karne at nang magkaroon ng lasa, balikan na lang natin yan kapag malambot na. At saka naman natin to patutuyuan ng gusto pero hindi na natin ito pagmamantikain. Itinabi ko na lang yung karne ng baboy at naglagay lang ako ng kaunting mantika. Unahin natin na igisa itong bawang. Umabot din ng 70 pesos yung mga nabili ko sa gulay kaya ang ginawa ko hinati ko na lang. Yung kalahati naman kasi ilalagay ko naman sa sinigang. At nang hindi na ako bibili ng gulay para kahit papano makatipid naman. Na-timingan ko din na mura ang per kilo ng mga gulay ngayon. Yung talong at ampalaya wala pang 100 yung per kilo. Tapos yung okra naman nabili ko lang ng 15 pesos isang tali at isang pirasong kalabasa. Sangka pa sa halagang 70 pesos, 2 beses ka makakapagluto ng gulay. Balik naman tayo sa ating ginagawa. Masarap dito kung meron tayong bagoong na isda o kaya bagoong na alamang. Pakagisa lang natin ng maigi yung sahog natin sa kamatis at kapag ka okay na, pwede na natin itong timplahan ng powder na paminta. Damihan na lang natin para mas lalong malasa at i-continue uli natin yung paghalo. Kung gusto mo naman na masarap yung luto sa gulay, kapag ka nailagay na, huwag ka muna maglalagay ng tubig. Ang gawin mo, pakagisa mo lang ng maigi bago ka maglagay at ng masarap yung gulay. Inuna ko ng ginisa itong kalabasa. Kapag medyo nanonot na yung mantika doon sa kalabasa, pwede nang ilagay naman yung ibang gulay. Baka umabot ka na dito sa bahagi ng aking video at nagustuhan mo yung ating recipe ngayon, paki-like and share mo naman. Habang ginigisa natin yung gulay, shoutout nga pala kay Adoracion Jose Torres ng Marikina City. Ganyan lang yung ginagawa ko kapag kagulay yung ating niluluto. Pinakakagisa ko yan ng maigi, yung tipong medyo half-cook na bago ako maglagay ng tubig. At kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan lugar ako napapanood. Kapag okay na, pwede na tayo maglagay ng katamtamang tubig para magkaroon ng kaunting sabaw. Takpan natin saglit, balikan na lang natin yan kapag kahapok na yung pagkaluto. Shoutout nga pala sa ating mga bagong followers, ganun din sa mga nakapollow sa atin, maraming salamat po sa inyo. Okay na yung ating gulay, medyo hapok na yung pagkaluto, maglagay naman tayo ng MSG. O kaya naman yung Magic or Knorr Cubes, pwede rin yung gamitin ninyo. Haluin uli natin ito saglit. Kung bago ka lang sa aking page, welcome nga pala sa'yo. At kung hindi ka pa nakapollow, pakipollow mo na lang ako para updated ka sa mga susunod. Naubusan na tayo ng patis, kaya eto na lang inilagay natin yung asin. Konti muna yung inilagay ko para matansya ko yung lasa niya. Mahirap kasi kapag ka napasobra ng alat. Pagtikim ko, sakto naman yung lasa niya. After nga ng ilang minuto, heto na at luto na yung ating pinakbit. Sino ba namang hindi gugutumin kung ganito yung itsura ng pagkaluto? Talagang makakakain ka ng marami. Paano mga lods? Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.